Simpleng ingredients pero napakasarap na sushi. At dahil nagtatrending nga ito mga mare, ay naku, napagawa na nga rin ang mare nyo. Syempre, itong kanto na nga mga mare ang bida dito. Bali, ang ginamit ko lang dito ay yung Century Tuna na brand. Kung anong brand yung mas gusto nyo ay okay lang din naman. Isinet aside ko na ngayon muna mga mare at papatiktikin ko lang ng mga ilang minuto. Para naman sa kanin, maglalagay lang ako dito ng suka. Tapos naglagay na nga rin ako ng isang kutsarang asukal. At imimix lang natin yan mga mare hanggang sa madilyut yung asukal dito sa vinegar. At etong mixture na nga na ginawa natin mga mare ay ilalagay na nga natin dito sa kanin. Sa 1 cup rice nga pala, 2 kutsara din yung inilagay ko dito. Tapos syempre, imimix lang din natin ito ng mabuti. At pagkatapos ko nga dito mga mare, kinuha ko na nga rin yung kinatay kong tuna kanina. Tapos dudurug-durugin lang natin yan. Pag ganito na nga kaliliit yan mga mare, isasalin na nga rin natin yan sa mixing bowl. Ilalagay na rin pala natin dito yung 3 kutsarang Japanese mayo. At kapag ganito na nga yung pagiging creaminess mga mare, ay naku, napakasarap na nga niyan. At dahil hindi talaga ako sanay sa pagbabalot nito mga mare, ay nagpatulong na nga rin pala ako dito kay Daddy Jess. At kung palagi nyo nga napapanood yung mga cooking videos na, so talaga yung palagi nagluluto doon. At nung maikalat na nga ni Daddy Jess yung kanin dito sa nori, nailagay yun na nga din yung nagawa nating tuna kanina. At yan na nga mga mare, nirolyo na nga ni Daddy Jess yan. Tapos mamaya ako naman yung irorolyo niya. At para magmukha na nga itong sushi mga mare, ayan, hahati-hatiin na nga rin natin yan. Tapos lalagyan lang natin ito ng toppings mga mare para maganda na nga rin tignan. Naglagay nga lang kami dito ng Japanese mayo at wasabi. At syempre, hindi ito kumpleto kapag walang kiko man nakapartner. Bukod nga sa napakadaling gawin ito mga mare, ay naku, napakasarap nga na ito. Try nyo na rin. Ayun lang.